Hello mga ka-studio, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon mga ka-studio, magbukbang, magmukbang ako ng watermelon. Maganda kasi ang prutas sa hindi pa tayo kakain ng dinner o inimil. Maganda prutas muna ang kainin natin. Kasi pang ano yan, diba pang pa healthy ang prutas sa katawan. Hatiin natin yung watermelon. Ito palang watermelon na to mga ka-studio. 7 kilos to 7 kilos. So nag-promo dito sa sa binibilan ko. Tag 1 real lang ang kilo, 1 real. So ito, pulang-pula siya, sakto yung napili ko na watermelon. So ano pala, tips pala mga ka-studio, pag bago niyo hatiin yung watermelon, dapat hugasan niyo muna. Hugasan niyo na mabuti yung balat niya sa labas bago niyo siya hiwain. So hugasan muna. So ayan. Dali ang mga ka-studio ha. Ayan. Ayusin natin yung camera. So itong isa lang kainin natin. So maganda pag kumain tayo nito, ganito lang. Hindi na i-slice para yung sabaw hindi matapon. Parang na siyang So tikman natin ang watermelon. Matamis. Tapos yung buto ng watermelon mas maganda. So mayroon kayong malawak na lupain, pwede pagtaniman ng watermelon. Ipunin nyo rin. Kasi kung bibili kayo ng buto ng yung buto ng watermelon pang tanim, mahal ang kilo nito. Kaya ang pack, ang balot ng buto ng watermelon seed, kung magtanim kayo. Pwede rin. Pag nabusog ka, ito na lang yung hapunan mo, watermelon. Sarap ng tulog. Pag maubos itong kalate na to, hindi na ako kakain ng rice. Ang dami nito. Sa ano pala ba? Mga ka-YouTuber. Pag mag-BLS tayo, pag mag-BLS, VLS, pag mag-PM na sa isa't isa. Pag sinabing 5 minutes, BLS tayo within, may iba, BLS 5 minutes, kada minuto, bisa 0 screenshot. Then kada minuto is screenshot hanggang sa 5 minutes. Ang iba, gusto screen recording. Pero kung screen recording kasi pag mabagal yung internet mo, matagal masin. Pag masin mo dun sa kasab mo. Kaya kung may tiwala naman sa isa't isa, kung mas okay na yung kahit ano lang, screenshot na lang. Tapos pag mag-PM na, para sure, kasi minsan kasi, pag mag-sub to sub na, magbibigay ka ng YouTube channel mo, pangalan, i-screenshot mo na rin yung mo YouTube channel, isin mo na rin. Kasi minsan may kapareho na pangalan. Kaya minsan mahirapan din ang mag-sub sa'yo, ang mag-sub back. Mas maganda yung may pangalan, YTC channel mo, pangalan na YTC name mo. Tapos pag type mo sa doon sa Messenger, YTC ko. Isin mo na yon, tapos i-separate mo talaga yung buong pangalan ng YouTube channel mo para madalang i-copy paste. Pagpunta sa YouTube, copy paste na lang diretso. Hindi na mag backspace pa, i-delete yung YTC. Matagal.
Tapos, yung sa pag-send mo ng screenshot sa YouTube channel mo, mas maganda may i-attach mo talaga yung screenshot ng YouTube channel mo para paghanap doon, minsan pag lumabas na mag-appear na maraming kapareho. Okay na sana kung walang kapareho. Kaya para sure ba, hindi na pabalik-balik doon sa messenger. Medyo hindi masyado matamis yung watermelon ah. Parang may medyo asim na konti. Ganyan. Sarap. Patuloy pa natin yung sa mga kastudyo yung magbilis na. Mas maganda siguro pag magbilis. Huwag sabay. Pagkatapos ng isa, patapusin muna ng 5 minutes. After 5 minutes matapos na siya, saka muna siya balikan. Para hindi ma-spam ni YouTube. Kasi minsan nalalagas. Iwan ko lang ba kung nalalagas ba talaga. O kaya yung mga may nang-a-unsub talaga. Yung mga ninja na account. Minsan ang ginagamit ninja na account. Kahit sa bilis, ninja ang ginagamit. Kaya wala. Talo ka rin. Pag yung kasab-tusab mo, hindi naman pala honest, loyal. Ba? So, ako dadaan lang ako. Mga kabilis, mga YouTuber, ka-studio dyan. Ako pala isang OFW. OFW dito sa Saudi Arabia. So, nag-ano lang ako ng sideline lang ako nitong YouTube. Malay, kasi sinubukan ko lang, malay ko. Malay mo, baka after a year, maabot ako ng 1,000 subscribers. Tapos, yung watch hour ko aabot ng 4,000 watch hour, no? Within 1 year. Dapat sana before 1 year. So, malay, next year ulit. Kaya yung mga hindi sikat na vlogger, kailangan talaga na magsikap para dumami yung mga ano natin, subscribers. Sarap ito ah. Paano kumain ng mukbang kakainin pati buto? Yoko.
Maganda to. Mainam ang watermelon kumain ng dinner. Huwag ka nang kumain ng rice, ito na lang yung dinner. Sarap ng tulog. Kaso lang, maya-maya ng kunti, ihi ng ihi. Wow. After an hour, ihi na naman. Ang buto nito, iipunin ko. Sa bakasyon ko sa Pilipinas, itatanim ko yan doon. Yung maliit lang na space doon sa may likod ng bahay, taniman ko ng watermelon. Healthy kasi itong watermelon. Lalo na yung mga ka-YouTube, yung may problema kayo sa kidney, yung panay kayo ihi, mga ganyan, may problema na sa kidney. Dapat, minsan, pag may pira tayo, bili tayo ng watermelon. Kahit weekly tayo kumakain ng watermelon. Maganda kasi dito pang naglinis sa ating bituka, sa kidney, sa heart. Pang paano din to eh. Pang panormal sa ating blood circulation, sa ating heart, sa lahat. Sa ating 3 major parts sa ating katawan, yung sa ating heart, nililinis nito. Yung 3 major parts, 3 major arteries in our heart, the veins, the capillaries, and the arteries. Yun ba yun? Science, sa science natin. Maganda talaga ang watermelon sa ating kidney organ. Lilinisin niya yung ating organ, ang ating kidney organ. Sa Pilipinas, pag sino ng watermelon, papakin ninyo. At saka kung gusto nyo pagkatapos ng kumain ng watermelon, yung balat nito, naugasan nyo ng maayos, no? Pwede nyo tulutuin pag marami kayong sugar, white sugar or brown sugar. Ang balat ng watermelon, i-chop mo ng maliit. Liitin mo ng chop. Yung balat ito pagkatapos mo kumain. Gawin mo siyang watermelon skin jam. Pampalaman ng tinapay. Pwede. Tapos may sustansya pa yung balat. Watermelon jam. Yung balat nito. Gawin mo yung watermelon jam. Ang paggawa niya, hiwain mo ng maliliit yung watermelon, ang balat ng watermelon. Tapos lagyan mo ng sukatin mo kung ilang mug o kaya plato, yung mangkok, yung soup bowl na maliit. Sukatin mo ilang na chop mo na na watermelon. So kung nasa po mga apat na skin ng watermelon na chop mo, ang sugar mo is 2. So 4, 2. Kung 6, 3. Kung 3 ang balat ng nahiwa mo, 3 yung sugar, 3 size din. Bali, 3 sukat din ng mangkok na yon, yung soup bowl na sugar. Kung ang panukat mo, so bali, ano mangyari, ang pagsukat nito kung 4 ang balat ng skin, ay balat ng watermelon, 2 sugar. So 2:4, ganun. Ano ba yun? 4:2? Basta kalahati ng sugar ang ilalagay mo.
Sarap ng watermelon. Hindi ka pagugutom, hindi ka pagutom. Kahit magdamag, mag-umaga, subukan ko na to. Tapos yung digestion mo, pag sa umaga, pag ano mo, paglabas ng dumi mo, natural lang siya. Natural na natural. Shout out pala sa lahat ng mga ka-studio, mga OFW sa buong mundo. Shout out sa inyong lahat. Dahil nagsisikap tayo sa abroad para sa ating mga pangarap sa isa't isa. Tiyaga lang tayo. Makakaahon din tayo sa hirap. Ang mga ano pala ito. Nagtatanim nitong watermelon. Mga watermelon farmers. Matamis dito ah. Sarap. Matamis oh. Ayun. Malapit na maubos. Medyo busog na ako ah. Nga pala nakalimutan ko mag-pray bago kumain. Lord God, salamat. Salamat po sa blessings na binigay mo sa akin ngayon. Thank you Lord. Amen. Ako lang mag-isa. Pero yung kasama ko paparating na. Kasi nauna akong pumasok sa kanya eh. Siguro mga iba konti. Mga after 15 minutes darating na yun. Okay, yung ano kasi namin pala to, yung tinitirahan namin. Isang flat to siya, isang flat. May sala, may kusina, may isang CR, may dalawang kwarto. Sa isang kwarto, tatlo kami, sikipan. Sa kabilang kwarto, tatlo din sila. So, 6 kami lahat dito. Tapos, kami nang nag-provide ng internet namin. So, nagpakabit kami ng LAN, LAN, landline na internet connection. Monthly kami nagbabayad. So, unlimited yun.
unlimited internet. So ang 1 month namin is 230 real. 1 month. Pero pag hindi naman kami sabay-sabay gumamit kasi iba-iba yung schedule yung iba. Kagaya ngayon, dalawa lang kami sa panggabi. So medyo malakas yung internet namin. Dalawa. Ngayon ako lang mag-isa. Kaya medyo malakas-lakas. Oo nga pala mga Kat Studio. Sa mga hindi pa may alam dyan sa ano. Pag mag-record pala ako ng video. Pinapatay ko yung yung naka-airplane mode yung cellphone ko para hindi ba disturbo, tapos yung internet ko, yung wifi ko naka-off, cellphone lang. Kasi minsan may tumatawag, nag-interrupt yun, tumatawag yung cellphone, kaya wala akong, yung cellphone ko ngayon naka-record, hindi ako nakakunin sa wifi, tapos naka-airplane mode yung cellphone ko para iwas disturbo. Ang technique. Mga ka-YouTuber ko pala isang Bisaya ako. From Cagayan de Oro City. Yung province namin sa Misamis Oriental. Sa Misamis Oriental ako. Hindi ko mabanggitin yung lugar kasi sa area ko ng Cagayan de Oro. So doon ko itatanim itong mga buto ng watermelon. Tamis. Natambahan ko yung pagkabili kanina. Kasi napatamis oh. Yung balat dito mga kastudyo, gagawin ko itong palaman. Yung watermelon jam. I-record, i-upload ko ulit sa YouTube kung paano gagawin ang nito. Balat ng watermelon. Paano gawing watermelon jam. Masarap. Ang palaman ng tinapay. Nutritious pa. Mag-ipot ka talaga. Tuwain mo. Hanggang sa lumapot siya. Luto nito. Sabay mo na yung sugar sa kabalat. Huwag mo na lagyan tubig. So, tutubig naman yung nito. Nagtutubig naman yung balat dito. Panay mo lang sandok. Tawag yan. Sandokin mo lang. May sandok. Para hindi para equal yung luto niya ba. Hanggang sa lumapot. Pag lumapot matapos yung balat niya is parang malambot na din. Pagtikim mo. Yan, watermelon. Ano na yun siya? Watermelon skin jam na yan. Subukan ko na itong magluto ng ganito. Yung balat niya. Sarap. Mga kasama ko na tikman nila para lang sa Bisaya pa yung bukayo. Ang bukayo. Sarap. Ito ang hapunan ko. Pulpas. Magkano nabili ko nito? 7 real. Kasi 7 kilos to eh. 7 real ang nabayaran ko nito. Kasi naka-promo ng 1 real per kilo. 7 kilos tong buo na to. Marami ko ng buto. Dito na ako, tayo yun. Isang buto na ito, mamunga yan. Marami na yung bunga.
Hmm. Hindi na lang. Hindi ako. Balat ng buto ng watermelon. Ang daming ano, buto. Kailangan talaga tanggalin yung mga buto kasi pwede yan itanim. Sus, kung isang buto niyan, pag namunga ng kahit 5 piraso lang, nansya ka na. Daming buto ko. Uy, 26 minutes na. Gawin ko yung 1 hour. Asin. May maasim na part. May matamis na part ng watermelon. Hindi pantay ang ano, lasa. Ano ito? Okay. Hmm? Sarap. Sarap na naman. Tubig. Pero naihina po. Kaya watermelon. Kasi watery ha. Saan kaya galing yung word na watermelon? Ba't may melon? So, ako talaga na pagkatao, mahilig ako sa prutas. Kaso lang, mahal ang prutas eh. Kaya, pag kumain ka ng prutas para makatipid, huwag ka na kumain ng rice. Ha? Yung rice, ano naman to eh, hindi naman to acidic. So, subukan ko na kasing kumain ito ng dinner tapos hindi naman humapdi yung chan ko. Yung kalahati naman ito, ang kalahati ito, bukas na naman yan. Yung bukas, kumati kami sa trabaho. Maraming delivery bukas. Sa warehouse kami bukas magtrabaho. Mag-merchandise kami ng mga stocks. Kasi namin warehouse, magulo. Abi, daming nasa order. Malalaking outdoor item. Outdoor, malalaki kasi pagka ganito kasi winter season. Upcoming na kasi yung winter season. Kaya ang daming order ng mga ano, mga pang-outdoor na mga items. Kaya ng yung mga sofa set na pang-outdoor type, umbrella. So, ang dami. Mga sarasit na pang-outdoor type. Ganyan. Itong kalate, iligpit ko muna to. Kasi bukas ko na to titirahin. Bukas. Baka kasi napuan ng mga insekto. Guys, yun palang natira guys. Mga kastudyo, yung parang natirang watermelon, bago mo ilagay sa rep, balutin muna ng plastic na supot na malinis para hindi din siya masira kasi yung lamig ng rep parang ay absorb sa rep yung tubig ng watermelon. Kaya ibalot mo siya ng ano, plastic para hindi mabulok. O hindi siya mag-iba yung lasa. Hindi mag-iba yung lasa, ganun pa rin. Mukbang to, kainin na pati buto. Kainin ba to? Hmm. Kainin ba to? Hindi kaya kainin. Hmm. Bakainin ko yung buto, sayang. Pwede pa yun itanim. Hmm. Tingnan nyo. Hmm.
Ang sabaw hindi tatapon. Wala na yung mangkok, di ba? Yung parang bowl lang. Higa ko na yung sabaw. Mm. Ganyan. Ganyan dapat ang pagkain sa watermelon, no? Para hindi matapon yung sabaw. Ganito, oh. Ganyan. Ganyan din yung sabaw sa loob. Ganyan ko talaga yung sabaw. Mm. So ganito guys ha. Mga ka-studio, ganito ang pagkain ng watermelon. Ganito lang, parang mangkok style. Ha? Mm. Kayo pala mga, kayo pala ano, dati naninigarilyo ako dati. Edad ko mga 19. High school pa lang ako noon eh. Kasi nag-graduate ako ng high school 21 na. Kasi nag-stop ako kasi broken family kami. Kaya pa stop yung pag-aaral ko. Kaya nag-graduate ako ng high school. Dahil sa hirap ng buhay, 21 ang edad ko. Doon ako naninigarilyo, bibisyo. Mahal kasi ang ano eh. Dati kasi mura pa lang sigarilyo. Pero hininto ako ng layo pa lang sa dito ng sigarilyo. Dadaan kong iniwan yung sigarilyo. Hanggang sa natanggal na talaga. Disiplina lang naman talaga sa sarili. Disiplina lang sa sarili para maiwasan mo na yung sigarilyo. Kasi kung mahal mo yung buhay natin, mahalin mo yung buhay natin kasi hiram lang sa atin ito ng Diyos. Kaya dapat ating ingatan at mahalin. Huwag natin basta-basta ipasukan ng kahit anong pagkain na nakakasama sa katawan natin. Kung mga inumin na nakakasama. Kung uminom na ng mga alak, kunti lang, hindi masyadong marami. Kasi lahat ng sobra kasi nakakasama sa katawan, di ba? Kahit naman ito, pag kumain ako ng sobra ng watermelon, nakakasama din sa katawan, di ba? Ng kasabihan na, lahat talaga ng sobra ay nakakasama. Kahit na sobra yung pagmamahal mo sa iyong girlfriend, nakakasama din, di ba? Kasi, pag iiwanan ka, sasaktan ka talaga. Sakit. Kaya, dapat wag maging sobra. Kumain lang ng tama. Tamang-tama lang. Wala. Ang dami lang watermelon. Tagal maubos. Ilang oras na? 32 minutes ako kumain ito. Maganda sana ito i-blender. So lang, wala kami blender. Kano na sahod natin mababa. Kulang pa nga padala sa pamilya. Mga utang pa. Talaga hindi tayo mabubuhay kung walang utang, no? Ang tao ay nabubuhay sa utang. Oh, may sabaw. Hindi tatapon sabaw. Hindi tatapon. Kaya dapat ganito, pagkahiwa ng watermelon. Sarap. Pag pulang-pula pala, matamis na matamis, kagaya nito, pulang-pula sa gilid. Ang tamis. The best na the best. Sobra. Parte niya kasama ko.
35 minutes na. Ito yung putos na natural. Natural, walang halong kimikal. Maganda sa katawan. Kaya subukan nyo kumain ng watermelon ang inyong i-dinner. Huwag na kayong kumain ng rice pa. Ito lang, watermelon. Pure watermelon. Masarap, masustansya at maganda sa kalusugan. Busog na ako. Sabi nila pag busog daw, huwag mo nang sobrahan pa. Kaya, tama na. Bukas na naman to kasi pwede pa to eh. Sayang din yan. Kasi dapat pag mag-watermelon dyan, kahit ito lang talaga oh, yung may white, tanggalin mo talaga yung pula. Pero hindi yan pula, pero matamis-tamis. Pero sayang din yan. Ako, makinig dyan sa watermelon. Malaki na talaga itong tiyan ko. So, mga kastudyo, huwag ninyong kalimutan, please, maawa kayo sa akin, huwag ninyong kalimutan, i-like and subscribe my channel, Garmans Vlogger. Huwag ninyong kalimutan mga kastudyo ha. Like and subscribe my channel, Garmans Vlogger. Maraming salamat sa inyong panunood. At tinapos nyo talaga hanggang sa dulo. At mag-comment lang kayo down dahil sigurado 100% ko kayong babalikan. Basta mag-comment lang kayo. O kaya i-PM nyo ako sa aking Facebook account. Ang pangalan ko ay Gary Asok Manligro. Hanapin nyo lang ako at i-PM nyo ako. VLS tayo. 5 minutes above para mas maganda. Para naman tumaas yung ating watch hour. Sige mga ka-studio. Maraming salamat sa inyo. At bye. Salamat. Salamat sa inyo mga magtulungan lang tayo. Tulungan sa isa't isa. Sandali lang, 38 minutes pa. Gawin ko muna 45 minutes. Sandali lang mga ka-viewers, mga ka-studio. I-relax ko muna yung aking katawan para yung parang nawala na. Hindi na ako kumain. Tayo ulit. Di ba? Ayan. Patay, nagkiwa ko yung ano. Hindi na itutubo. Nagputol. Maganda pala mga ka-studio. Dapat sana walang unsub nung walang mga ninja account. Pang subscribe.
Ayan o, dami pa. Ubus yung kalahati ah. Pero yun, ubus ko. Dapat. Yung pagkain mo talaga ng kahit anong pagkain, mas maganda, nguyain mo ng mabuti. Yung durog na durog talaga siya. Para lahat ng mga sustansya na kinain mo, mapupunta sa buong katawan mo. Hindi siya masasayang. Na, kasi ang unang, the first digestion happen is sa atong bibig, sa atong ngipin. Diyan kasi ang pinakauna na pagtunaw ng pagkain. Kaya dapat nguyain natin ng mabuti yung pagkain bago natin lunukin. Para lahat ng sustansya na kinain mo sa isang sa pagkain, mapupunta yan sa buong katawan mo. Hindi masasayang. Kaya mas maganda talaga may blender. Pag blender mo, talagang durog na durog lahat eh. Lagyan ng gatas, no? Lagyan ng gatas. Sarap na. Kaso lang, pagka ito i-blender mo, may buto. Tanggalin talaga isa yung buto, no? Yes, din. Inshallah. In God's will. Pag makabili na tayo ng may extra akong pera, bili ako ng blender. Hanapin ako ng pera. Wala. Bakit may puno kaya butas? Ano? Hindi na lang. Hindi na mga ka-studio. Naubos ko na mga ka-youtuber. Mga ka-studio, naubos ko na. Mga viewers ko dyan. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking mukbang ng watermelon. Mukbang ng watermelon na hapunan ko na rin to. Para tipid. Tipid, malusog pa. Hindi na ako kakain ng rice. Hindi na ako ito na yung dinner ko. Watermelon. Kaya po ka pa ng mga buto, oh. Itanim pa yan. Tanim pa yan, oh. Pag may tanim mo yan, dadami na yan. Oh. So, dadami na yung watermelon natin. Pwede pa natin ibinta. Ganun lang yung mga ka-viewers. Kung mayroon kayong lugar na pwedeng taniman nyo ng mga gulay, mga prutas, kagaya nito, na bagay doon itanim sa lupain ninyo.
sa mga ano, gardening sa likod. Kaysa maglalaro tayo ng ano, lagi ng mga laro sa gadget. Nasisira yung katawan natin sa kamata dyan. Sarap. Mukbang ng watermelon. Oh, malapit na mag 1 hour. Hmm. Hmm? Hmm? Hmm. Hmm. Ganito. Ito mga kastudyo, ito na yung hiwain mo, i-chop mo ng maliliit. Gawin mong ah, watermelon jam. Tingnan nyo ha. Ipakita ko sa inyo paano ito hiwain ng maliliit para gawin natin watermelon jam. Lagyan mo ng sugar. So dapat ang paglagay ng sugar nito 1:1. Kung gaano siya karami, ganoon din karami yung sugar. So, ganyan. Okay. Ito. Ang gamitin natin na chopping board ay dapat maganda kahoy, natural na kahoy. Walang halong chemical to. Puro natural. So, ngayon, hiwain na natin to. Ang ating watermelon jam. Yan. Ayan. So, dito ang paghiwa niyan. Ayan. Sututuin to. Medyo, ano talaga to, matrabaho. Pero, dapat mas maganda, maliit na ganyan kalito, kanipis para madaling maluto. Nipisin mo. Ayan, nipisin. Tingin kanipis mo. Tingin ilagay natin dito. Ayan, dapat kanipis mga kastudyo, mga viewers. Nipisin dapat. Kung gusto nyo manipis na manipis, no? Dapat manipis talaga ang pagkahiwa. Para madali siyang maluto. Mabilis lang maluto ba? Madali siyang mag-sticky. Maging ano siya, sticky na yung sugar at saka yung balat ng watermelon. Tapos pang palaman mo na sa tinapay. Pwede mo na rin gawin pang himagas. Kung wala kang tinapay, katapos mong kumain ka ng 2 kutsara nito, pang himagas. Ayos na. Ito yung mga panghimagas ko. Balat ng watermelon lang. Tapos bili ka lang ng sugar. Kasi minsan sa amin dito sa Saudi may nagka-promo ng sugar. Yung isang sako, yung 10 kilos na. Matagal lang maubos sa akin eh. Abutin siguro ng 1 taon yun. Kasi ginagawa ko kasi dito yung ano, yung balat ng watermelon. Pang ano ko sa sugar ba. Ay pang ano ko sa watermelon. Sa balat ng watermelon. So, ganyan. Yun, ganyan lang. Kunti-kunti lang para ano. Okay. Higa mga maganda oh. Ganyan oh. Tapos, nipis lang, manipis. Ganyan kanipis. So, yan. Pusin mo ito lahat. Basta 1:1 ito mga viewers. Kung 1:1 ang timpla ng sugar at saka ito. Ha? So, ang ibig sabihin ng 1:1, kung gaano karami yung balat ng watermelon, pag watermelon jam mo, ganun din karami yung sugar. Kaya 1:1 ang labanan nito. 1:1.
So, ganito lang ha. Tapos mas maganda, takpan mo muna. Pagka hindi pa siya sticky, takpan mo muna sa pagluto na to. Paglagay mo ng sugar at saka ito, sabay mo na yung balat ng watermelon. Takpan mo muna lang. Pag medium heat lang yung ano, medium heat lang yung apoy ng stove. 15 minutes o 20 minutes. Pagka kumulo, medyo natutuyo na siya. Doon na siya laging gamitan ng sandok. Sukayin mo siya ng sugkayin. Sugkayin ba yung ano ng Tagalog? Sugkayin. Ukayon ba? Ukayon pa sa Bisaya, ukayon. Ukayon. Tapos, pag medyo, yung balat medyo pangit, huwag nyo isama. Kunin nyo ng mabaliit, ganyan. Tapon mo yan. Medyo may parang ano, takboy. May sira sa balat, yung parang may ano, yung ganito, parang nasugat yung balat niya ba, tapos nagkaroon siya ng piklat. Ang piklat, tanggalin mo yung piklat, ayan. Muna isama yung piklat kasi pangit ang resulta niyan eh. Pag may balat pala na may piklat sa balat ng skin, sa balat ng watermelon, kagaya nito, tulad nito, dapat yan na to, tanggalin mo yung ganyan, no? Yan lang, watermelon lang. Yan, dapat makinis ang yung balat. Huwag mo isama yung ano. Kasi pag makain mo na yung balat, medyo magaspang siya. So, ganyan lang. So, alam nyo na ha, mga viewers, alam nyo na kung ano pa ang ibang purpose at benefits ng balat ng watermelon. Gawin nyo lang ano siya. Kagaya dito ba, oh. May ano siya, piklat sa balat. Tanggalin mo yung piklat. Yan, tanggalin mo lang. Kiskisin mo siya, oh. Pwede pala kiskisin. Ayan. Kiskisin. Mark, magluto ako ng ano, Mark. Balat ng watermelon, Mark. Bagong putahe ito, ba? Titirahin ko to, gagawin ko itong ano, Mark. Watermelon jam. Mag-watermelon jam ako. So, di ko pala bukas, ah. Ha? Di ko pala bukas, kaya bumili ka ng sabon. Oo. Dito siyang tiyog, no? Parang kahapon ka lang ng tiyog. Mabagal nga eh. Ha? Mabagal ba? Oo. Dito tayo sa'yo. Parang mabilis na eh, sa tingin ko. Ha? Sabi bukas, kumbati na naman kami sa warehouse. Daming delivery. Saan namin isalpak yun. Ganyan. So, ito yung resulta ng hiniwa kong balat ng watermelon. Mas maganda, mas manipis pa nito, mas maganda. Kung meron kayo panghiwa na medyo high-tech. Kasi tinatamad kasi kung mag-hiwa, kaya ganito lang siya ka, ano, saan ba yung camera? Yan, ganyan siya kanipis. Pero okay na rin to. Kasi pagka naluto na, ninipis na naman to. Ganyan ka. Mahirap ito mag-hiwa. Dandan ka lang mag-hiwa, baka masama yung kamay natin yan. Sikado na. Yan. So, gawin mo itong watermelon dyan. Sarap. I-vlog ko din yung pagluto nito. Para makita nyo kung paano ko niluluto. Para gawin nyo rin to. So, maganda to eh, pang palaman. Panghimagas ba? Panghimagas. Yan eh. Yan lang yan. Oo. Kanya. Love found the Lord for me. Darling, by dive, by being, you follow my name.
I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Hindi ko na alam yung sunod. We just we crazy me on, I on, that never we could I. And in your eyes, your heart is mine. Maybe I dancing in the dark, and you between my arms, barefoot in the grass, whispering to our favorite song. When I see you look tonight, and then you everything I don't deserve it. Darling, you look perfect tonight. Love from a woman, stronger than anyone I know. She said her room, she said, alo, yan o, ganito lang. Hindi ako nakakanta kasi di ko na alam yung susunod na lyrics. Baka may nakikinig dyan. Papaano pa yung ano ko, mga lyrics ko. Nagka-dilitsi na yung mga lyrics ko. Ganyan. Oh. Pag mahiwa na to siya guys, yung kalating watermelon, yung isang kalati lang, oh, dami na oh. Tingnan mo yung lagayan. Oh, dami na. Pag maluto to, sarap. Kasi mahal pa ng watermelon, pwede mo pang pakinabaran yung balat. Basta may sugar ka lang, mayroon ka na ano, watermelon skin jam. Masarap. Masarap pakinggan. Watermelon jam. Yan. Paghiwa para mas mabilis ganyan. Pag tabi-tabi mong ganyan. Para isang hiwaan lang. Laras na lahat oh. Lahat na yan oh, tingnan mo. Ganyan yan. Kayo eh. Pag nalaglag sa misa, kunin mo na yan kasi yung bakterya mamamatay din yan pagluto na eh. Konti lang naman dun sa misa. Yan. Huh? Ganyan lang. Diba? O, dami ko ng watermelon dyan. Ganyan lang. Ito naman lahat oh. Smooth yan, kaya wala kang tatanggalin na ano yung parang piklat ng balat. Yan. So hiwain mo na dito yan. Basta pag-hiwa ganyan. Dapat lang to. Ayan. Mga apat na ganito. Ganyan. Tapos ipagtabi mo ganyan oh. Para ipaghiwa mo mabilis. Ayan. Ganyan lang oh. Uy, 1 hour na. 1 hour na ako ah. Nagsasawa na yung mga viewers ko nito ah. Ito lang content ng isang oras. Puro lang ganito oh. Puro watermelon lang oh. Pag i-upload sa ano sa YouTube tong
video na to. Ang tagal siguro na ito matapos. Ilang oras ko ito, ilang araw ko ito i-upload. Kasi ano to eh, mabagal ang internet namin kaya matagal mag-upload ng video. Ay mga video. Kaya dapat kaya mga ganyan. Para sumakit na yung ano ko balikat ko sa kakahiwa nito Kailangan nakatayo. Para komportable dapat hindi dyan tumayo ka. Marami kang hinihiwa. Kasi masakit sa balikat eh. Ganyan lang yan. Six, seven, ay parang 6 o 7 sa sabag 8, 7. Wala, ang dami ko pala dapat sugar ilagay dito. Kaso lang yung sugar ko, konti na lang. Tayo tayo dyan. Oh, kalahati na ng ano ko. Malapit na puno yung stick na mangkok. So natapos na mga viewers So ito ngayon lalagyan ko to ng ipatuloy ko na lang makipagluto para ano na mahaba na itong video ko Pero ito na yon. So ilalagay ito sa kaldero para lulutuin ko na. Sandali mga ka-studio, mga viewers dyan. Sandali lang lulutuin ko na to. So kasi bukas papasok ng mga ayan. Ito muna ito. Sandali lang. Hugasan ko na yung kaldero mga ka-viewers Hugasan ko muna yung kaldero. Kasi
Yan. So, tingnan nyo. Ilalagay ko ito sa, kung gaano to karami, so kunti lang kasi ang sugar ko kaya hindi masyado matamis. Kung gaano to karami, tingnan mo. Malapit na 3/4 na yung kaldero, lagpas ng kalahati. Parang malapit na mag 3/4 eh. Hindi ko na sinukat. Dapat sana ang sugar din dito din hanggang dito. Kung gaano karami, 1:1, kaso lang bitin ako sa sugar. Kaya dapat ganyan. So, medium heat lang natin siya hanggang sa maluto siya. No? Ayan. So, lagyan mo na sugar. Kuha mo natin ng sugar ha. Kuha tayo ng sugar mga ka-viewers. So, ang sugar ko is kunti lang eh. Isang ganito lang. Sandali. Aray. Medyo gumalaw yung camera. Aray! Muntik pang matapon. So, ito, ilagay ko na dito yung sugar. Isabay na natin yan. Tira tayo ng konti kasi para pang ano yun yung ulam. Yan. Hayaan mo lang yan hanggang sa maluto. So, ganyan lang. Ganyan lang mga viewers. Itakpan mo siya ng mga 15 to 20 minutes. Pero tingnan mo lang. Pag lumapot na yung sabaw, doon mo na, lagi mo na siyang haluin para hindi dumikit yung hindi masunog siya ba, equal yung luto. So yun lang. Bye pala. Please maawa kayo sa akin, i-like and subscribe niyo yung channel ko, Garmans Vlogger. Garmans Vlogger. Okay, salamat po. Kasi kaya pala Garmans Vlogger kasi Garmans, Gary, double R kasi yung Gary ko. Gary, R-Y. Gary Manligro. Kaya Garmans. Okay. Salamat mga ka-studio. Huwag niyong kalimutan din i-click yung notification bell. Mas maganda kung i-notify all nyo na lang. Maraming salamat. Maraming salamat. God bless ating lahat, mga viewers at mga ka-studio at lahat ng mga OFW. Maraming salamat po.